Sa isang psychiatric hospital, sinusubukan ng isang doktor na makipag-usap sa isang babaeng pasyente na si Sumi. Palagi siyang nakaupo habang natatakpan ng kanyang buhok ang kanyang mukha at hindi nagsasalita. Nang tanungin siya ng doktor tungkol sa nangyari sa kanyang pamilya, dahan-dahan siyang tumingala na may lungkot sa kanyang mukha. Sa araw na iyon, pinayagan si Sumi na makauwi. Pagdating nila, kasama niya ang kanyang ama at ang nakababatang kapatid na si Suyon. Naglaan muna ng oras ang magkapatid sa labas, hanggang sa tawagin sila ng kanilang ama para pumasok na sa bahay. Ang bahay ay luma, gawa sa kahoy, at maraming sliding glass doors. Pagpasok nila, biglang sumulpot ang isang babae upang salubungin sila. Siya ang kanilang madrasta na si Eunjo. Halatang hindi komportable sina Sumi at Suyon sa kanya, at si Suyon ay tila takot na takot tuwing lalapit ito. Hindi nila pinansin ang sinasabi ng madrasta at dumiretso na lamang sa kanilang kwarto sa itaas. Pagdating sa silid, napansin agad ni Sumi ang aparador. Nang buksan niya ito, nagulat siya nang makita ang mga damit na magkakapareho ang kulay at disenyo. Parang hindi siya pinapayagang magsuot ng ibang estilo o kulay. Makalipas ang ilang sandali, sabay-sabay silang kumain sa hapag, ngunit walang nagsasalita. Dahil sa katahimikan, sinubukan ng madrasta na magsimula ng usapan at sinabi na darating ang kanyang kapatid at asawa nito sa darating na weekend. Ngunit walang nagpakita ng interes at pati ang ama ay tahimik na natapos kumain at umalis na lamang. Nalungkot ang madrasta at pinagalitan si Sumi, sinasabing mas dapat nitong alagaan ang bahay. Ngunit sinagot siya ni Sumi at ibinaling ang sisi sa pakikialam nito sa kanyang kwarto. Nang sasagot na sana ang madrasta, bumalik ang ama at inabutan ito ng mga gamot. Dahil sa tensyon, nawala ng gana si Sumi kumain at umalis sa mesa. Si Suyon naman ay pinalayas din ng madrasta. Habang papunta sila sa kanilang kwarto, sinabi ni Sumi sa kapatid na magsabi agad kung sakaling guluhin siya ng madrasta at ipagtatanggol niya ito. Kinagabihan, hindi natulog ang ama kasama ang kanyang asawa at piniling matulog sa sofa. Nang makatulog ang lahat, may isang taong nagbukas ng pinto ng kwarto ni Suyon. Dahil sa takot, nagkubli lamang siya sa ilalim ng kumot at ipinikit ang kanyang mga mata. Biglang may humila sa kumot mula sa ilalim at kusang sumara ng malakas ang pinto ng kanyang kwarto. Dahil sa matinding takot, tumakbo siya papunta kay Sumi at sinabi na may pumasok sa kanyang silid. Narinig ito ni Sumi at nagpasya siyang bumaba upang tingnan. Nakita niyang bukas ang telebisyon na puro static kahit walang nanonood. Nakita rin niya ang ama na natutulog sa sofa kaya inayos niya ang kumot nito. Biglang sumulpot ang madrasta at inakusahan siyang ginising ang ama. Ipinaliwanag ni Sumi ang kanyang ginawa at bago siya umakyat muli, nakita niyang nanonood ng TV ang madrasta. Kinabahan si Sumi at bumalik sa kanilang kwarto. Sinabi niya kay Suyon na ang madrasta ang pumasok sa kanyang silid. Naramdaman niyang may kakaiba sa madrasta at sa mismong bahay. Mas lalo pang natakot si Suyon at mahigpit niyang niyakap ang kanyang kapatid. Kinabukasan, hindi mapakali si Sumi habang natutulog dahil sa bangungot. Napanaginipan niya ang isang batang babae na duguan, tumatakbo habang hinahabol ng isang babae. Nagising siya mula sa panaginip, ngunit nakita niya ang isang babaeng nakaitim, mahaba ang buhok at nakatagilid ang ulo. Bigla itong tumayo at lumutang sa kadahan-dahang lumapit sa kanya. Habang papalapit ito, tila may dugo at mga kamay na lumalabas mula sa katawan nito. Sa sandaling iyon, muling nagising si Sumi at napagtanto niyang panaginip lang pala iyon sa loob ng isa pang panaginip. Pagmulat niya, dumating ang ama at tinawag silang bumaba para mag-almusal. Pagbukas ni Sumi ng kurtina, napansin niya ang patak ng dugo sa kama. Inakala niyang dinatnan si Suyon kaya kumuha siya ng sanitary pads mula sa kwarto ng madrasta. Habang palabas siya, nahuli siya ng madrasta at tinanong kung ano ang ginagawa niya. Sinagot niya na dinatnan lang ang kanyang kapatid. Ngunit sinabi ng madrasta na nakakatawa iyon dahil sabay silang dinadatnan. Hindi na siya pinansin ni Sumi at nagpatuloy sa paglilinis ng kumot na may dugo. Nilabhan nila ito at isinampay sa labas. Sa isang maaraw na umaga, magkasamang nakaupo ang magkapatid habang marahang sumisipol ng paboritong kanta ng kanilang tunay na ina. Habang nag-enjoy sila, lumapit ang kanilang ama kay Sumi. Sinabi niya rito na ipatanggal na ang aparador ni Suyon, ngunit tumanggi ang ama. Sa misteryosong paraan, sinabi ng ama na napagkasunduan na nilang huwag nang pag-usapan ang bagay na iyon. Kapansin-pansin na malamig ang relasyon ni Somi at ng kanyang ama dahil sa kanilang mga hindi pagkakaunawaan. Samantala, napansin ni Suyon ang alagang ibon ng madrasta. Binuksan niya ang kulungan nito at bigla siyang natahimik habang nakatingin dito.
Kasabay nito, naglalakad si Sumi sa kagubatan malapit sa kanilang bahay at napadpad siya sa isang abandonadong kubo. Doon, may nakita siyang 2 maleta at dinala niya ang mga ito pauwi. Pagdating sa bahay, binuksan niya ang isa sa mga bag na naglalaman ng mga gamit ng kanyang yumaong ina, pati na rin ang mga lumang litrato. Sa pagtingin niya rito, naalala niya ang masasayang alaala kasama ang kanyang ina at ama. Biglang nag-iba ang ekspresyon ni Sumi nang maalala niya ang presensya ng kanilang madrasta na matagal nang nakapasok sa kanilang pamilya. Hindi nagtagal, dumating si Suyon at sabay nilang tiningnan ang mga gamit ng kanilang ina. Masayang-masaya si Suyon at nagpaalam kung maaari siyang kumuha ng ilang gamit ng kanilang ina. Ngunit biglang nagbago ang mukha ni Sumi nang mapansin niya ang pasa sa kamay ni Suyon at tinanong kung sino ang may gawa nito. Sa sobrang takot, hindi makapagsalita si Suyon kaya pinilit siya ni Sumi na magsabi ng totoo habang inaalog ang kanyang katawan. Dahil dito, napasigaw si Suyon at agad na umalis. Pagkatapos nito, umupo si Sumi sa harap ng madrasta at matalim na tinitigan nito habang tinatanong kung paano nito nagawang agawin ang kanilang ama mula sa kanyang ina. Walang emosyon na sumagot ang madrasta at sinabing iyon ay parang gantimpala laban sa isang pabaya na tao, gaya ng ina ni Sumi. Lalong nagalit si Sumi at ibinato ang pinggan sa hapagkainan. Nakita ng ama si Sumi na umiiyak sa isang sulok. Sinubukan niya itong pakalmahin, ngunit lalo lamang lumala ang sitwasyon. Tumayo si Sumi at iniwan ang kanyang ama. Gayunpaman, hinabol siya ng ama at hinawakan ang kanyang kamay. Ngunit labis ang pagkadismaya ni Sumi sa kanya dahil sa pagpapakasal nito sa madrasta. Sinubukan pa rin ng ama na kausapin siya tungkol sa lahat ng hindi nila pagkakaunawaan. Ngunit nanatili si Sumi na ayaw nang makipag-usap sa kanya. Dumating ang araw na bibisita ang kapatid ng madrasta sa kanilang bahay at sabay-sabay silang kumain. Ramdam ang sobrang awkward na sitwasyon dahil walang nagsasalita maliban sa madrasta. Habang ikinukwento niya ang mga nakakatawang karanasan nila ng kanyang kapatid, walang tumatawa o sumasagot. Sa halip, puro kakaibang tingin ang ibinabato sa kanya. Dagdag pa rito, hindi man lang maalala ng kanyang kapatid ang mga kinukwento niya, kaya lalo siyang naiinis. Biglang umubo ang asawa ng kapatid at bumagsak sa sahig. Nagpupumiglas ito at sumisigaw na parang sinasaniban ng demonyo. Sinubukan siyang pakalmahin ng mga lalaki, ngunit patuloy siyang nagwawala. Tinangka nilang painumin siya ng gamot at tubig, ngunit walang epekto. At lalo pang lumala nang magsuka siya. Habang nakatingala, tumingin siya sa madrasta na nakatayo lamang at nakatitig sa kanya. Pagkatapos ay sumigaw siya ng hysterical. Matapos ang insidente, nagpaalam na ang dalawa at tuluyang umalis. Habang nasa biyahe pa uwi, sinabi ng babae sa kanyang asawa na may nakita siyang isang batang babae sa ilalim ng dishwasher noong siya ay inaatake. Pagbalik sa bahay, tila nasa pagkabigla pa rin ang madrasta at bigla niyang nakita na kusa na lang bumukas ang pinto ng dishwasher. Dahil sa kuryosidad, nilapitan niya ito at sumilip sa loob, ngunit wala siyang nakitang kakaiba. Ngunit hindi niya napansin na may isang babaeng nakasuot ng berde at may mahabang buhok na nakaupo sa ibabaw ng mesa. Habang lalo siyang kinakabahan, tumingin siya sa hapagkainan, ngunit bigla na lamang naglaho ang babae. Maya-maya, may nakita siyang hairpin sa sahig. Nalilito, pinulot niya ito, ngunit biglang may humawak sa kanyang kamay, kaya nagulat siya at napalingon. Mas lalo siyang nabigla nang makita ang isang nilalang na biglang lumitaw sa kanyang harapan. Pagkatapos nito, makikita siya sa kanyang kwarto habang binibigyan siya ng kanyang asawa ng gamot upang kumalma. Habang maputla ang kanyang mukha, sinabi ng madrasta na may mga kakaibang pangyayari na nangyayari simula nang dumating si Sumi. Simple lamang ang sagot ng kanyang asawa at sinabi na magpahinga na lang siya at siya na ang titingin sa buong bahay. Pagkaalis nito sa kwarto, nag-ikot siya at nakita niyang patay na ang paboritong ibon ng kanyang asawa. Inilipat niya ito, ngunit hindi niya napansin na pinagmamasdan siya ng kanyang asawa mula sa bintana. Dahil sa inis, nagtungo ang madrasta sa kwarto ni Suyon, ngunit nakalak ang pinto. May ekstrang susi siya, kaya binuksan niya ito at nadatnan si Suyon na natutulog. Bigla niyang napansin ang kumot na tila may nakausli sa ilalim. Inalis niya ang kumot at nakita ang bangkay ng ibon. Dahil dito, lalo siyang nagalit at ibinuhos ang kanyang galit kay Suyon sa pamamagitan ng pananakit dito. Hinila niya si Suyon at ikinulong sa loob ng aparador. Pati ang mga litrato ng kanyang ina ay itinapon din doon. Habang nakakulong sa loob, wala nang nagawa si Suyon kundi sumigaw ng malakas at kumatok sa aparador. Ngunit walang pakialam ang madrasta at sinabi pa na kailangan muna siyang humingi ng tawad bago siya palabasin. Sa takot, napilitan si Suyon na humingi ng tawad, ngunit hindi pa rin siya pinalabas ng madrasta
at pinanatili siyang nakakulong. Samantala, nagising si Sumi mula sa kanyang pagtulog nang makarinig siya ng pagbagsak ng isang picture frame. Nakaramdam siya na may mali kaya agad siyang tumakbo papunta sa kwarto ng kanyang kapatid. Nagulat si Sumi nang makita niyang sobrang gulo ng silid ni Suyon ngunit wala ito roon. Pagkatapos, napatingin siya sa aparador. Dahil sa kuryosidad, binuksan ni Sumi ang aparador at nakita niya si Suyon na umiiyak sa matinding takot. Nang makita ito, agad niya itong niyakap ng mahigpit at inilabas mula roon. Samantala, sa bakuran, inililibing ng ama ang bangkay ng ibon nang bigla niyang mapansin na may nakatingin sa kanya mula sa bintana. Dahil dito, nagtataka siya at umakyat sa kwarto ni Suyon upang humingi ng paliwanag sa nangyayari. Naiinis si Sumi dahil tila walang alam ang ama sa lahat. Dahil sa sinabi ni Sumi, lalo pang nalito ang ama at pilit inuunawa ang sitwasyon. Sa huli, sinabi ni Sumi na matagal nang pinahihirapan ng kanyang asawa si Suyon at kinukulong pa ito sa aparador, ngunit hindi siya pinaniwalaan ng ama. Upang mapaniwala siya, sinabi ni Sumi kay Suyon na siya na mismo ang magpaliwanag, ngunit nanatiling tahimik si Suyon. Sa huli, nagalit ang ama at sinigawan si Sumi na tumigil na dahil patay na si Suyon at kailangan na niyang tanggapin ang katotohanan ng iyon. Sa narinig na iyon, si Suyon na nakatayo roon ay napaiyak at napasigaw ng hysterical. Kinabukasan, abala ang madrasta sa paghila ng isang sako na punong-puno ng dugo. Walang awa niyang hinampas ito nang paulit-ulit gamit ang isang crowbar. Ngunit biglang nagising si Sumi, panaginip lamang pala iyon. Pagkagising niya, agad siyang pumunta sa kwarto ni Suyon, ngunit nakita niyang ipinako na ang pinto nito. Bigla niyang narinig si Suyon na tumatawag sa kanya kaya muli siyang tumakbo. Habang tumatakbo, napansin niya ang mga bakas ng dugo sa sahig na parang may hinila papalayo. Sinundan niya ang bakas hanggang sa makita ang isang malaking sako na puno ng dugo, kapareho ng nakita niya sa kanyang panaginip. Inakala ni Sumi na si Suyon ang nasa loob kaya agad niyang sinubukang kalasin ang tali ng sako. Ngunit dahil sa kaba, nahirapan siyang tanggalin ang mahigpit na pagkakatali kaya naghanap siya ng pwedeng gamitin sa kusina. Wala siyang makitang matulis na bagay at narinig niya ang pagkulo ng tubig sa kettle. Habang naghahanap pa, sandali niyang nakita ang sarili na hinahampas ang sako ng paulit-ulit. Nang bumalik siya, bigla na lamang nawala ang sako. Nalilito, muli niyang sinundan ang bakas ng dugo hanggang sa makita niyang napunta na ito sa loob ng aparador. Pagkahawak niya sa sako, tila gumalaw ito ng kusa kaya lalo siyang nagulat. Narinig ng madrasta ang tunog ng kettle at pumunta sa kusina. Tila may binabalak na masama. Habang patuloy na sinusubukan ni Sumi na buksan ang sako, biglang lumitaw ang madrasta sa likod niya na may hawak na kumukulong tubig. Tinangka nitong ibuhos ang mainit na tubig kay Sumi, ngunit naipagtanggol niya ang sarili gamit ang pinto ng aparador. Dahil dito, lalo pang nagalit ang madrasta at inatake siya gamit ang kanyang mga kamay. Sa gitna ng laban, nakakita si Sumi ng gunting at sinaksak ang kamay ng madrasta. Lumala ang kanilang labanan at nang tangkaing tumakas ni Sumi, nahawakan siya ng madrasta at nabagsak siya, dahilan upang tumama ang kanyang ulo sa mesa. Hinila ng madrasta ang nanghihinang si Sumi palabas. Sinabi ng madrasta na gustong burahin ni Sumi ang lahat ng masasakit na alaala. Ngunit hindi niya iyon magagawa dahil patuloy siyang sinusundan ni Suyon na parang multo. Dagdag pa nito, tutulungan daw niya si Sumi na tapusin na ang lahat. Kinuha niya ang isang malaking estatwang semento upang ipukpok kay Sumi na nakahiga at nanghihina. Ngunit sa sandaling gagawin na niya ito, napigilan siya ng pagdating ng ama. Pagkaraan, umuwi ang ama at nadatnan si Sumi na nakahandusay sa sahig, katabi ang mga basag na piraso ng estatwa. Dinala niya si Sumi sa sofa at napansin niyang may dugo ang kamay nito. Nang makita niya ang magulong kalagayan ng bahay, nakaramdam siya ng kakaiba. Napansin niya ang isang manika na nakatali sa loob ng sako na nasa aparador. Pagkatapos, bumalik siya sa kanyang asawa at binigyan ito ng gamot upang kumalma at umalis muna. Hindi nagtagal, nagulat ang kanyang asawa nang may makita siyang taong nakasuit na papalapit sa kanya. Lalo siyang nabigla nang makita na siya rin iyon at tinawag siya ng taong iyon bilang Sumi. Dito nabunyag na ang madrasta na nakikita ay si Sumi rin mismo. Ibig sabihin, siya pala ang nag-imagine at gumagawa ng lahat ng kakaibang bagay. Ang tunay na nangyari ay siya ang humahampas sa sako na may laman na manika. Siya rin ang pumatay sa ibon at siya rin ang umiinom ng mga gamot. Nang una siyang umuwi, mag-isa lamang siya. Wala talagang Suyon sa simula pa lamang dahil matagal na itong patay. Dahil sa lahat ng ito,
ibinalik si Sumi sa psychiatric hospital. Doon, binisita siya ng madrasta at sinubukang aliwin bago tuluyang tumayo upang magpaalam. Tahimik lamang si Sumi, ngunit bigla niyang hinawakan ng mahigpit ang kamay ng madrasta. Nataranta ang madrasta, kaya pilit niyang inalis ang kamay nito at agad na umalis. Nang mag-isa na si Sumi, tahimik siyang umiyak habang inaalala ang lahat ng alaala nila ng kanyang kapatid. Lalo na ang mga panahong nahirapan ito dahil sa madrasta. Pagdating ng madrasta sa bahay, nakarinig siya ng malakas na pagsara ng pinto sa itaas. Dahil sa kuryosidad, umakyat siya upang tingnan at naramdaman niyang may kung anong nasa likod ng kurtina. Binuksan niya ito, ngunit wala siyang nakita. Mas lalong naging tensyonado ang paligid nang kusa na namang sumara ang pinto ng kwarto at nagloko ang ilaw. Bigla ring bumukas ang aparador at may kung anong nakasilip sa loob. Nang hilahin niya ito, isang babaeng anyo ang gumapang palabas. Sa huling bahagi ng kwento, nalaman na nagpakamatay ang tunay na ina ng magkapatid sa loob ng aparador ni Suyon dahil sa pagtataksil ng ama. Nakipagrelasyon ang ama sa nurse na nag-aalaga sa kanilang may sakit na ina na siya na ngayong naging madrasta nila. Si Suyon ang unang nakakita sa bangkay ng kanilang ina. Dahil sa panik, sinubukan niyang ibaba ang katawan nito, ngunit natumba ang aparador at nadaganan siya. Nang marinig ang ingay, lumapit ang madrasta. Ngunit imbes na tulungan siya ay iniwan niya ito. Sa kalagitnaan, nagbago ang isip ng madrasta at bumalik sa kwarto ni Suyon. Ngunit nagkasalubong sila ni Sumi at ipinahayag ni Sumi ang kanyang galit at sinabing lumayo na ito sa kanilang buhay. Dahil dito, nainis ang madrasta at sinabi na pagsisisihan ni Sumi ang sandaling iyon. Hindi pinansin ni Sumi ang kanyang sinabi at umalis. Nang hindi alam ang nangyayari sa kanyang kapatid na unti-unting namamatay sa ilalim ng mabigat na aparador kasama ang bangkay ng kanilang ina. Patuloy na tinatawag ni Suyon ang pangalan ni Sumi para humingi ng tulong. Ngunit dahil wala nang tumulong sa kanya, tuluyan siyang namatay. Dito nagkaroon ng kahulugan ang sinabi ng madrasta na pagsisisihan ni Sumi ang sandaling iyon. Dahil sa pangyayaring iyon, tuluyang nalugmok sa depression si Sumi hanggang sa mapunta siya sa psychiatric hospital. Kung nagustuhan mo ang recap na ito, huwag kalimutang i-like, mag-comment at mag-subscribe. Maraming salamat sa panunood, hanggang sa susunod na recap.